Okay, magandang araw. Meron tayong ritong Mazda 3. So, nakikita ninyo, tinatabas namin yan kasi sumasayad sa rotor disc niya. So, ang problema kasi nito, lagutok. Tapos, pagka kumakabig ng sagad, parang may kumakayod. So, nakita namin, yung rotor disc, may tama. Tapos, yung lower arm niya is may tama dun sa, siya yung tumatama ron sa rotor disc. Pagka mga ganito mga sir, ayan po yung tama ng rotor disc. So, ayun. So, nakita niya naman niya nila, sir. Bawang Pinoy, sir. Bawang Pinoy. Hindi na pwede nga, may mag-modify. Hindi na yan. Hindi na ito. Wala yan. Pwede ko rin tabasan to. Baka ito rin sumabit. Oo, yun o. Paka na naman yung tumunog. Dalawahin ko na. Dalawahin ko na, sir, no? Mas maganda. Kasi ito, Para sigurado na tayo. Para sigurado na. So, ayun, pinadalawan ni sir. Yung kabilaan na. Pero yung isang side nito, yung right side, wala akong tama yung ano nito eh. Yung arm. Ayun o, makikita ninyo, meron tabas sa kanya. So, ibig sabihin, sinalpakan ng arm, tapos tinabas na. Hindi ko lang din po alam kung bakit may tabas yun. So, possible ho yan, hindi sukat yung arm o hindi para sa kanya yung arm, ipinilit isalpak. Wala nga to. So, walang tabas po yung kabila, meaning, dun sa kaliwa nagkakaroon ng problema. So, tingin ko rito hindi para sa kanya yung arm. So, bubuti na lang hindi nabasag yung rotor disc kasi siyempre, pag tumatama yung rotor disc, possible mabasag din yan. Kasi tingnan nyo, yung ventilated type yung disc niya. So, after namin marotos, hindi pa rin nawala. Yun ang problema. So, tingin-tingin namin, ayun, kitang-kita nyo na may makintab na yun, sumasayad. So, hindi na siya sumasayad. Ngayon, palaisipan na rin sa amin yan. So, mag-road test. Parang, sabi ko, sumasayad talaga yung arm. Mukhang iba talaga tong arm na to. Kaya, i-road test pa ulit namin. Ayun, kitang-kita yung ano nyo, pagiging makintab. Pero sa ngayon, hindi na siya sumasayad. Kaya lang, meron pa rin tunog. So, ayan. Ganyan po kami mag-troubleshoot. Yan, kasi medyo masakit sa ulo na ho ito. Kaya sabi ko kila sir, sir, bigyan niyo po kaming oras rito. Dahil nga yung karamihan na napupunta talaga sa amin, hindi basic. Pero minsan basic lang pinagagalingan. Pero bago mahanap yung basic na yun, katakot-takot na pag-iisip, katakot-takot na pisikalan yung nangyayari. Kagaya, tumbling-tumbling na kami dyan ni Kuya Joey. Pero kung may tanong po ninyo, safe naman yan si Kuya Joey dahil hindi naman kami matulin yan. At sisiguraduhin kung ligtas yan. Baka maya magtanong kayo kung safe ba yan. Hindi ko hayaan mapahamak po yung tao ko. Meron pa. Ano? Nawala? Wala na, ramdam mo dapat makain, di ba? Ito malakas to talaga yun eh. So yun, after maroad test, wala na. So nakangiti na si Kuya Joey. Pero lumulan po kasi ng malakas kaya sabi ko patilayin muna natin baka mamaya nabasa lang kaya ano ngayon ikalawang road test na yan. So sure ball na ho na wala nang problema, na wala na ingay. So ang naging problema sa kanya, tingin ko rito yung arm, yung ball joint niya hindi para sa kanya kasi talagang pag tiningnan po natin yung arm na yun, magkaiba talaga sila. Kaya ginawa natin nung unang nagkabit, tinabasa na rin. Ngayon kami nagtabas ulit. Kaya recommendation dito kay sir is palit ng arm. Pag nasira na lang kasi maayos pa naman at nasolve na rin naman ang mga problema. Yan, napakahirap po maghanap ng mga ingay mga sir. Kaya ito, kila sir, kwento kasi nila sa mga pinagpapagawa nila natatagalan ng gusto yung sasakyan nila. Kaya dumayo sila sa amin, nagbakasakali. So ayun, problem solved naman. Isip-isip, bali-balintong, hanap dito, hanap doon. Pero kagandahan yan, yung mga dapat naigpitan na. Kumbaga nabubusisi na mabuti yung mga sirang malapit na nakikita na mabuti. So ito, problem solved na. So pinalitan rin po namin ng shock mounting niya kasi may lagutok din. So yun, salamat po sa lahat na sumusuporta sa akin. Kila sir, na dumayo, napakalayo. Salamat po, problem solved na.
O yun, naging problema tingin ko po is yung lower arm talaga. Magkaiba sila. Yun. Problem solved na po.